Commodore Roy Vincent Trinidad, ang tagapagsalita ng Philippine Navy. Makakausap natin. Commodore Trinidad, magandang umaga. This is Aljo Bendio sa ngalan ng Kong Erwin Tulfo. Live na tayo sa Punto Asintado Reload, Radyo Pilipinas and PTV. Commodore Trinidad. Yes, good morning Aljo at sa mga tagatbay mo, magandang umaga sa ating lahat. Ano pong ginagawa ng Chinese vessel na yun? Diyan po sa bahaging yan ng Catanduanes, Commodore? Alam mo, we could only speculate sapagkat nilitan ito ng eroplano natin kahapon, ng Air Force. Okay. Wala naman siya nakitang tao sa deck, wala namang nakalaglag ng mga fishing gear, or wala namang indicator na may ginagawa siyang trabaho doon. But based sa ating tracking sa kanya, AIS and other sources, ay makita natin na medyo irregular yung kanyang path, Para meron siyang susunod na pattern. So, most likely, ito ay gumagawa ng marine scientific research in the vicinity. Okay. So, unauthorized yan. Therefore, illegal ang kanilang pananatili dyan. Tama ho ba? Patay Aljo sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, pagdating sa exclusive economic zone, hindi nagbibigay ng guidance ang UNCLOS doon. Iba't ibang coastal state may kanya-kanyang policy paano mag-regulate ng marine science research by other countries. So sa atin, hindi pa natin masabi kung anong ginagawa niya. We are just monitoring the presence of the ship. Kasi nanatili ho sila dyan eh. Yes, nanatili siya doon. Nag-angkla sila dyan sa lugar na yan. Ibig sabihin nun, may ginagawa silang research. Which is... Hindi siya nakaangkla. Hindi ba nakaangkla? Sapagkat malalim yung lugar eh. Okay. 100 nautical miles east of Catanduanes. Malalim yun. Alright. So... Mabagal ang kanyang takbo. Kung gumagawa man ito ng research, there are appropriate moves kung paano natin i-enforce yung ating interest sa area na yan. Tinanong ba natin, nagkaroon daw ng, tinawagan ng, tama ba, ng Philippine Navy? Or sino bang, ang Coast Guard ba, Philippine Navy? Nagkaroon tayo ng pagraradyo sa kanila at hindi sumagot? Tama ho ba, Commodore? Yeah. Yes, kinontak ito ng ating Philippine Air Force na aircraft. Okay. At kinontak ng ating monitoring station ng Philippine Navy. Hindi siya sagot. Okay. Remote control po ba ito kung walang personnel? Hindi naman siya remote control. Ang mga tao ay nasa loob lang. Hindi lang lumalabas sa deck. Okay. Tinanong ba natin ang embahada ng China kaugnay sa barkong yan? Nag-uusap pa kami ngayon, Aljo, with the appropriate government agency. Raise this issue with them. Ang lugar ay nasa May Viga, Catanduanes, located opposite side ng West Philippine Sea. Tama ho ba? Within our EEZ, Exclusive Economic Zone. Within our EEZ, yes, tama Aljo. It is 97 miles northeast of Samar or directly east of Legazpi City. Okay. Ito ay lumabas sa ating EEZ. Andun pa rin po ba ang naturang barko, Commodore? As of this morning, Aldo, nandun pa. Ano pong ginagawa? Paikot-ikot doon? Ang tawag namin dyan, is lying to. Kumbaga, nandun ka lang. Palayag-layag ka lang. Pag nagkakaroon sila ng research ika nga dyan, ano po status ng kanilang pananatili dyan? Pwede ba natin silang paalisin na? Iyan ba'y unauthorized? Iyan ba'y illegal ang ginagawa nila dyan, Commodore? Different countries approach it differently sapagkat hindi nga ito binabanggit sa UNCLOS. Okay. Sa US, ang sinasabi ng US, pag ginagawa mo ito in pursuit of military needs, hindi mo ka paalam sapagkat i-easy ito. Okay. Ang China naman, ang ginagawa niya, kino-confiscate ng equipment tsaka yung result ng survey. Ng mga nagkakandak ng marine science research sa kanyang EEZ. So, we are talking with the appropriate government agency and we will raise this issue with them. Okay, so we are now coordinating sa iba't ibang ahensya ngayon para i-address itong unauthorized presence ng barkong yan at tuloy-tuloy ang inyong investigation. Kasi ang tinutukoy natin dito, nais kong tukuyin, yung illegal nilang pananatili dyan.
Well, tayo sumusunod naman tayo sa batas eh. Meron tayong tinatawag na sinusundang international law, UNCLOS. Ika nga, Commodore? Yes, tama kayo, Aljo. Mm-mm. What is also quite, nakapag-isip ka rin na isip sa balikatan, Apo. na kung saan yung ating mga malalaking barko ay committed sa balikatan. We tried to send a Navy patrol ship and a Coast Guard vessel, Mm. but medyo yung sea conditions hindi gaanong maganda. Baka, And medyo yung barko natin hindi gaanong kalakihan. baka sabihin ng China, freedom of navigation. Dumadaan lang kami dyan. Oh, pwede ba igit ng China yan? Pero hindi, Pwede sabihin yan, but it has to be paikot-ikot sila eh. for innocent passage from within the territorial limits, Oh. like sa Vasco Batanes, dumaan siya doon. It must be continuous and expeditious. Oho, Tuloy-tuloy and at the fastest and safest speed for you to pass through. okay, Pag sa EEZ, it's freedom of navigation. okay. Hindi na ito freedom of navigation if you are conducting marine science research. Iba na yan. Ibang usapin na yan. So, ang pangalan po, opo, okay, hopefully makakuha po kami ng agarang sagot kung ano pong resulta ng inyo pong isinasagawang investigation kung anong ginagawa ng barkong yan dyan sa bahagi yan ng Catanduanes. Ang pangalan ba? Shenko? Tama ba? Shenko. Ito ang pangalan, Aljo. Tama yun. Oo. Nakita yan ng ating Nomad N-22 aircraft. Commodore, ano bang gagawin natin dyan? Dapat ba meron na rin tayong barkong paikot-ikot dyan para bantayan? Baka mamaya yan gustong sakupin na naman ng China. Yung lugar na yan, wag naman. Bida. Alam mo, ito yung sinasabi ng ating that we should be able to protect and secure all the way up to the limits of our exclusive economic zone. Mm-mm. Tama kayo doon, Aljo. Kung malala natin, pati yung Benham Rice, di ba dati? Yes, dati may dumaan na naman yun, yung dalawang vessels nila. At ipinangalan pa sa pangalang Chinese, yung ilang mga yamang dagat dyan sa Benham Rice. Oo. Ng mga barko ng China, mga Chinese nationals na nag-conduct ng research dyan sa Benham Rice. Porbida. Opo. Commodore, are you there? Yes, here. Aljo. Okay, sige, mensahe na lang sir sa ating mga kababayan na nakatutok talaga dyan sa West Philippine Sea. At ngayon, dyan po sa eastern part naman, facing Pacific, dito sa agresibong ginagawa ng China sa mga teritoryo po ng Pilipinas. Yung mga kababayan natin na masugid at taga-subaybay sa punto asentado ni Kong Erwin Tulfo at ni Aljo Bendijo, rest assured that your government, the Philippine Navy, and the other maritime agencies are doing its best with all that we have to ensure that yung ating karagatan ay manatiling sa atin safe and secured. Okay, pag hindi pa rin sila umaalis doon, pwede ba nating paalisin na kaagad yan, Commodore? Yes, actually Ayun na. right now we are discussing kung ano ang pwede natin ipadala na barko doon, Aljo. Okay, sige. Okay, maraming salamat sa inyong oras, Commodore Roy Vincent Trinidad, ang tagapagsalita ng Philippine Navy.